Yeah, nga itong dahom nga una, kuan kaning he must be true to his campaign promises, no? Kay gipili ra ba siya kay nahibaw ang tan-aw generally ang expectation sa mga tao lahi ang iyang governance kung ikumpara sa giagi nga mga governance. Para sa mga tao kini mo practical nga kaning governance o pro people ni sa governance mo na expectation sa mga tao. That's why ato expectation pod nga maabot dito sa iya nga ang mga tao nagpaabot sa unsay practical nga aspeto sa governance nga mo hatag og duot para sa kaning pagtubag, pag-address sa kaning kahimtang sa kaning katawo. Welcome na to nga nagtaas iyang rating because mo man isa ang kaning bagang duot god sa katawhan nga nagapili po niya, nagpahimutang niya sa power. Doon na tayo anticipation nga tungod kay nahibaw sa kinsay nagpahimutang niya magtubag, maghimo pud sa mga responses, no, alang sa kaning kaning upliftment na itong nagpalingkod kaniya. Well, maganda balita na nasabi na niya in many of his speeches yung kanyang commitment sa peace process. I think that's very important. Mahalaga po sa atin yan na makinig, mapakinggan natin, and then officially maibahagi niya ulit sa State of the Nation address na i-affirm niya pa rin yung ganyang commitment ng government sa peace process. Ako isang indigenous person, igorot po ako. Kaya nung nabanggit niya yung pangangailangan, kahalagahan ng involvement ng IPs sa peace process, ako'y natutuwa dyan. So, considering na maraming cases ngayon ng human rights violation sa mga IPs dito sa Mindanao, I think sakali tayong maasa na meron siyang bagong pag-restate doon sa commitment niya, sana matigil lang killings dito sa Mindanao, sa mga lumads. At least those